May isang masakit na katotohanan na bihirang tanggapin ng tao. Hindi lahat ng ngumingiti sa'yo, mabuti ang intensyon. Hindi lahat ng tumatawag sa'yo ng kaibigan. Kaibigan mo talaga? At mas masakit, minsan ang taong pinagkakatiwalaan mo, siya pa ang tahimik na gumagamit sa'yo. At ang pinakadelikado, hindi mo man lang napapansin. Ayon kay philosopher na si Arthur Schopenhauer, a man can do what he wants but not want what he wants. Ibig sabihin, maraming desisyon natin ang hindi talaga natin kontrolado, kundi kontrolado ng mga taong marunong maglaro sa isip. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 signs na ginagamit ka lang pero hindi mo napapansin gamit ang prinsipyo ng dark psychology, behavioral manipulation, at mga masakit na katotohanan tungkol sa human nature. At kung makarating ka sa sign number 7, maaaring mabago ang paraan mo sa pagtitiwala habang buhay. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations! Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Sign number 1, naalala ka lang kapag may kailangan sila. Napansin mo ba, may mga taong parang multo sa buhay mo? Hindi mo sila marinig, hindi mo sila makita, hindi mo maramdaman ang presensya nila. Kapag masaya sila, tahimik. Kapag kompleto sila, tahimik. Kapag may kasama silang mas useful, tahimik. Pero sa oras na may kailangan sila, biglang mag-vibrate ang phone mo. Pre, kamusta? Uy, namiss kita ah. Busy ka ba? Pwede sana akong may ipakiusap. May favor lang sana. Alam kong ikaw lang makakatulong. At dahil mabuti kang tao, dahil ayaw mong makitang nahihirapan ng iba, dahil sanay kang umintindi, tutulong ka, ibibigay mo ang oras mo, enerhiya mo, pera mo, connection mo, minsan pati peace of mind mo. At pagkatapos mong tumulong, unti-unti silang mawawala. Scene zone, no reply. Walang update, walang kumusta, walang salamat, walang kamusta ka naman. Parang pagkatapos nilang makuha ang gusto nila, bigla kang nawawala sa halaga. At ang mas masakit, hindi mo agad napapansin. Dahil iniisip mo, busy lang siguro. May pinagdadaanan lang siguro. Mabait naman talaga siya. Pero ang totoo, hindi ka nila namimiss. Naaalala ka lang nila kapag may pakinabang ka. Sa psychology, ito ang tinatawag na transactional attachment. Isang koneksyon na hindi nabuo sa pagmamalasakit, kundi sa convenience. Hindi dahil mahalaga ka, kundi dahil kapaki-pakinabang ka. At ito ang delikado. Kapag mabait kang tao, madali kang maging target. Dahil ang manipulator, hindi naghahanap ng matapang. Naghahanap sila ng taong may mabuting puso, pero walang boundaries. Sabi ni philosopher na si Friedrich Nietzsche, invisible threads are the strongest ties. At totoo yun, may mga relasyon na hindi mo maipaliwanag kung bakit hirap kang bitawan. Wala namang official label, wala namang tunay na commitment, wala namang consistency, pero nakakapit ka. Bakit? Dahil may invisible thread? Pero minsan, ang thread na yan, hindi gawa ng pagmamahal, gawa ng manipulation. Pinaparamdam nila sa'yo na special ka, hindi para mahalin ka, kundi para manatili kang available. Pinaparamdam nila na ikaw ang trusted person, hindi para pahalagahan ka, kundi para hindi ka tumanggi. At habang mas tumatagal, hindi mo namamalayan, ikaw na ang laging present sa buhay nila. Pero sila, wala kapag ikaw naman ang nangangailangan. Subukan mong mawala, subukan mong hindi mag-reply. Subukan mong hindi tumulong. At doon mo malalaman, hinahanap ka ba nila dahil mahalaga ka o dahil may silbi ka? Dahil ang totoo, hindi lahat ng nangangamusta, concern. Minsan, inventory check lang yon. Tinitingnan lang nila, available ka pa ba? Madali ka pa bang lapitan? Kaya ka pa ba nilang gamitin? Kaya tanungin mo ang sarili mo, kapag ikaw ang umiiyak, kapag ikaw ang nawawalan, kapag ikaw ang may problema, kapag ikaw ang ubos, nasaan sila? Dahil ang taong tunay na nagmamalasakit, hindi lang lumalapit kapag may kailangan, lumalapit sila. Kahit wala silang makukuha. Sign number 2, lagi kang nakokonsensya kapag tumatanggi ka. May mga taong hindi ka kayang kontrolin sa pamamagitan ng galit, kaya kinokontrol ka nila sa pamamagitan ng konsensya. O ito ang isa sa pinakamapanganib na uri ng manipulation. Dahil hindi mo agad nakikita, mukha itong lambing, mukha itong lungkot, mukha itong pagiging vulnerable. Pero sa likod nito, may tahimik na control. Napansin mo ba? Kapag sinabi mong, pasensya na, hindi ako pwede, hindi ko kaya ngayon. Pagod ako.
May sarili rin akong priorities. Biglang magbabago ang energy. Biglang tatahimik. Biglang magiging cold. Biglang isang word na lang ang reply. Okay. Gets. No problem. Pero ramdam mo, may mali at maya-maya, may susunod na linya. Okay lang. Sanay naman akong walang maasahan. Oaks lang. Huwag mo na isipin. Hayaan mo na. Ako naman lagi. Okay lang. Sanay naman akong mag-isa. At sa isang iglap, ikaw na ang nakakaramdam ng guilt. Ikaw na ang nag-iisip. Ako ba ang mali? Masyado ba akong selfish? Dapat ba tumulong na lang ako? Ang sama ko ba? At kahit pagod ka, kahit drained ka, kahit ayaw mo, bigla kang babalik, bigla kang magsasabing, Sige na nga. at doon sila nananalo. Ito ang tinatawag sa dark psychology na emotional guilt manipulation. Isang technique kung saan ginagamit nila ang emosyon mo para sirain ang boundaries mo. Hindi sila humihingi. Pinaparamdam nila na obligado ka. At habang tumatagal, hindi ka na tumutulong dahil gusto mo, tumutulong ka dahil natatakot kang makonsensya. At yan ang psychological trap. Unti-unti, hindi mo na kayang magsabi ng hindi. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil sanay kang maging mabuting tao. At alam ng manipulators yan. Tandaan mo ito. Ang manipulator, hindi nila kinokontrol ang choices mo. Kinokontrol nila ang emotions mo hanggang ikaw na mismo ang sumuko. Sabi ni Carl Jung, the most terrifying thing is to accept oneself completely. Bakit? Dahil kapag kilala mo ang sarili mo, kapag alam mo ang limits mo, kapag tanggap mo na hindi mo kailangang i-please ang lahat, wala nang guilt ang makakakontrol sa'yo. Kaya tandaan mo ito, ang boundaries ay hindi pagiging masama. Ang hindi ay hindi kawalan ng puso. At ang tunay na nagmamahal, hindi ka pinapahirapan dahil may limits ka. Dahil ang mabuting tao tumatanggap ng hindi, pero ang manipulator, ginagawang kasalanan ng boundaries mo. Kaya sa susunod na may magparamdam sa'yo ng guilt dahil pinili mo ang sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo, mahal ba nila ako? O, kontrolado lang nila ako? Sign number 3, lagi mong pinapatunayan ang sarili mo sa kanila. May mga tao na hindi ka sisirain gamit ang insulto. Hindi ka nila babastusin. Hindi ka nila sisigawan. Hindi ka nila direktang sasaktan. Dahil alam nila, kapag masyado silang obvious, alis ka, kaya ang ginagawa nila, binibigyan ka nila ng sapat na pagmamahal para manatili ka, pero hindi sapat para maramdaman mong secure ka. At dito nagsisimula ang isa sa pinakamapanganib na psychological trap. The validation trap. Napansin mo ba? Sa umpisa, parang ikaw ang pinaka-importanting tao sa buhay nila. Laging may good morning. Laging may kumain ka na ba? Laging may appreciation. Laging may papuri. Ang galing mo talaga. Sa'yo lang ako komportable. Iba ka sa lahat. At bilang tao, natural lang na maniwala ka. Natural lang na bumukas ka. Natural lang na ibigay mo ang trust mo. Pero pagkatapos mong masanay, biglang may magbabago. Unti-unting lalamig. Hindi na sila kasing responsive. Hindi na sila kasing sweet. Hindi na sila kasing present. Minsan online, pero hindi ka nire-replyan. Minsan nakita ang message, pero walang sagot. Minsan okay kayo, tapos biglang cold. At dito nagsisimula ang gulo sa isip mo. May nagawa ba akong mali? May nasabi ba ako? Bakit parang iba na siya? Hindi na ba ako enough? At ang mas delikado, habang mas lumalayo sila, mas lalo kang humahabol, mas lalo kang nag-e-effort, mas lalo kang nagbibigay, mas lalo mong pinapatunayan ang worth mo. Nagpapaka-available ka, nagpapaka-understanding ka, nagpapaka-perfect ka. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil gusto mong bumalik ang dating treatment nila. At yan ang eksaktong gusto nila. Sa psychology, ito ang tinatawag na intermittent reinforcement. Parehong prinsipyo ng sugal. Hindi mo alam kung kailan ka mananalo, kaya mas lalo kang kumakapit. Minsan sweet, minsan cold, minsan present, minsan absent, minsan mahal ka, minsan parang wala ka. At dahil unpredictable, mas lalo kang naa-attach. Yun kay Robert Greene sa aklat na The 48 Laws of Power. Keep others in suspended terror. Sa modern relationships, hindi na ito laging takot. Minsan, confusion. Dahil ang taong confused, madaling kontrolin. Kapag hindi mo alam kung saan ka lulugar, mas madali kang sumunod. Kapag hindi mo alam kung sapat ka ba, mas madali kang mag-overgive. At habang sinusubukan mong makuha ulit ang approval nila, hindi mo namamalayan, unti-unti mo nang kinakalimutan ang sarili mo. Nakabase na ang mood mo sa reply nila.
Nakabase na ang confidence mo sa attention nila. Nakabase na ang self-worth mo sa validation nila at doon nagiging delikado. Dahil ang approval na hinahabol mo, hindi na pagmamahal, addiction na. Kaya tandaan mo ito, ang taong tunay na mahal ka, hindi ka pinapahirapan para patunayan ang halaga mo. Hindi ka nila pinaghihintay para mapansin, hindi ka nila pinagdududa sa worth mo. Dahil ang tunay na connection, hindi exam, hindi mo kailangan pumasa araw-araw. Kaya tanungin mo ang sarili mo, minamahal ka ba nila o sinasanay ka lang nilang habulin ang approval nila? Sign number 4, hindi ka makapagdesisyon ng hindi sila sa simula. Mukha lang itong closeness, mukha lang itong pagiging connected, mukha lang itong pagiging important person sa buhay mo. Dahil sa una, simple lang, anong tingin mo sa suot ko? Okay ba itong desisyon ko? Dapat ko bang tanggapin ito? Anong masasabi mo? At natural lang yon. Bilang tao, humihingi tayo ng advice. Humihingi tayo ng second opinion. Walang masama doon. Pero ang tanong, advice pa ba ito? O dependency na? Napansin mo ba? Unti-unti. Parang hindi ka na mapakali hanggat hindi mo naririnig ang opinion nila. Bago ka magdesisyon, sila muna. Bago ka pumili, sila muna. Bago ka kumilos, sila muna. Bago ka maniwala sa sarili mo, now sila muna. And hindi mo namamalayan, ang boses mo, unti-unti nang nawawala. Sa halip na, ano ba talaga ang gusto ko? Nagiging, ano kaya ang sasabihin niya? Sa halip na, tama ba ito para sa akin? Nagiging, magugustuhan kaya niya ito? At dito nagsisimula ang isa sa pinakamapanganib na anyo ng control, psychological dependency. Hindi ka nila kinokontrol gamit ang takot. Hindi ka nila kinokontrol gamit ang galit. Kinokontrol ka nila sa pamamagitan ng pagiging necessary. Pinaparamdam nila na sila lang ang nakakaintindi sa'yo. Sila lang ang may tamang advice. Sila lang ang makakapag-guide sa'yo. Sila lang ang safe. At habang tumatagal, mas kumukonti ang tiwala mo sa sarili mo at mas lumalaki ang tiwala mo sa kanila. Hanggang dumating ang araw, alam mo naman ang tamang gawin pero hindi mo magawa dahil hindi pa sila sumasang-ayon at iyan ang totoong control. Hindi kapag may humahawak sa kamay mo, kundi kapag pati isip mo, humihingi na ng permiso. Sabi ni Carl Jung, who looks outside dreams, who looks inside awakens. Pero paano ka magigising kung sanay ka nang sa iba tumingin para malaman kung sino ka? Ito ang masakit na katotohanan. May mga taong hindi ka gustong maging independent. Dahil sa oras na magtiwala ka ulit sa sarili mo, mawawala ang control nila sa'yo. Kaya minsan, kapag may good idea ka, dududahan nila. Kapag confident ka, babawasan nila. Kapag may sariling desisyon ka, kukwestiyonin nila. Hindi dahil mali ka, kundi dahil delikado ka sa kanila kapag marunong ka ng mag-isip para sa sarili mo. Kaya tandaan mo ito, ang tunay na pagmamahal nagpapalakas. Pinapaalala nitong kaya mo. Pinapaalala nitong may boses ka. Pinapaalala nitong may isip ka. Pero ang manipulation, ginagawa kang dependent, pinaparamdam na hindi ka buo kung wala sila. Kaya tanungin mo ang sarili mo, kapag nawala sila sa buhay mo, mawawalan ka ba ng tao? O mawawalan ka ng kakayahang magdesisyon? Dahil kapag ang sagot ay pangalawa, hindi na iyong connection. Control na iyon. Sign number 5, pakiramdam mo lagi kang pagod pagkatapos mo silang makasama. May mga tao na hindi naman sumisigaw. Hindi naman nananakit. Hindi naman nanginsulto. Hindi naman obvious na toxic. Sa totoo lang, minsan sila pa nga ang mukhang pinakamabait, pinakamadaldal, pinaka-close, pinaka-comfortable kasama. Pero may isang bagay kang napapansin. Sa tuwing kasama mo sila, sa tuwing ka-chat mo sila, sa tuwing kausap mo sila ng matagal, parang may unti-unting kumukuha ng lakas mo. Pagkatapos ng usapan, hindi ka inspired, hindi ka magaan, hindi ka masaya, kundi pagod, mentally exhausted, emotionally drained. Parang gusto mo lang mapag-isa. Parang gusto mong i-off yung phone mo. Parang gusto mong mawala muna sa mundo. At ang nakakalito, wala naman silang ginawang masama. Wala naman silang sinabing offensive. Wala naman silang direktang pananakit. Kaya iniisip mo, baka pagod lang talaga ako. Baka overthinking lang ito. Baka sensitive lang ako. Pero ang totoo, hindi lahat ng pagod galing sa trabaho. May pagod na galing sa maling tao. Sa psychology, tinatawag itong emotional extraction. Isang uri ng unconscious or minsan intentional manipulation kung saan ang isang tao laging kumukuha ng emotional energy mula sa iba pero bihirang magbigay pabalik. Napansin mo ba? Kapag sila ang may problema,
Available ka. Kapag sila ang malungkot, ikaw ang listener. Kapag sila ang may drama, ikaw ang absorber. Kapag sila ang confused, ikaw ang taga-ayos. Kapag sila ang broken, ikaw ang emotional repair kit. At dahil mahalaga sila sa'yo, nakikinig ka, umiintindi ka, nagbibigay ka ng oras, nagbibigay ka ng advice, nagbibigay ka ng emotional space. At sa una, pakiramdam mo okay lang. Pero habang tumatagal, may napapansin kang pattern. Lagi silang may crisis. Lagi silang may bagong problema. Lagi silang may bagong drama. Lagi silang may bagong kaaway. Lagi silang may bagong dahilan para kailanganin ka. At ang nakakapagtaka, kapag ikaw naman ang may problema, biglang wala sila. Busy, offline, short replies, scene zone, o minsan, topic change. At doon mo marirealize, hindi pala kayo mutually connected. Ikaw pala ang emotional battery at sila ang charger na laging nakasaksak. Sabi ni Carl Jung, people will do anything no matter how absurd to avoid facing their own soul. At minsan, kasama sa anything, ang gawing emotional trash bin ang ibang tao dahil mas madaling ibuhos ang sakit kaysa harapin ito mag-isa. Pero tandaan mo ito, hindi mo responsibilidad maging therapist ng lahat. Hindi mo obligasyon saluhin ang bawat problema. Hindi mo trabaho ayusin ang taong ayaw ayusin ang sarili nila. At ang pinakamahalaga, hindi mo kailangang maubos para lang mapatunayan na mabuti kang tao. Dahil ang taong tunay na nagmamalasakit, hindi lang kumukuha ng energy mo, pinupuno ka rin nila. Pagkatapos mo silang makasama, mas buo ka, mas kalmado ka, mas inspired ka, mas buhay ka. Kaya tanungin mo ang sarili mo, pagkatapos mo silang makausap, mas gumagaan ba ang pakiramdam mo? O parang may piraso ng sarili mo ang naiwan sa kanila? Dahil minsan, ang pinakamapanganib na manipulation, hindi yung halatang pananakit, kundi yung tahimik kang inuubos. Sign number 6, lagi kanilang pinagdududa sa sarili mo. Ito na marahil, ang isa sa pinakamapanganib at pinakatahimik na uri ng psychological manipulation. Dahil kapag nangyari ito, hindi lang puso mo ang naapektuhan, pati isip mo. At ang mas delikado, habang nangyayari ito, hindi mo na mamalayan. Sa simula, maliit lang. May sasabihin ka, tapos sasabihin nila, hindi ko naman sinabi iyan. O ka lang. Masyado kang sensitive. Iniisip mo lang yan. Ang dami mong issue. Guni-guni mo lang yan. At dahil mahal mo sila, dahil pinagkakatiwalaan mo sila, dahil iniisip mong hindi ka naman nila lolokohin, maniniwala ka. Sa una, konti lang. Pero habang tumatagal, mas madalas. Hanggang dumating ang araw na may nakita kang mali, pero hindi mo na masabi. May naramdaman kang sakit, pero dinidismiss mo na. May instinct kang nagsasabing may problema, pero kinokontra mo na ang sarili mo. At dito nagsisimula ang pinakamapanganib na psychological weapon. Gaslighting. Sa psychology, ang gaslighting ay isang manipulation tactic kung saan pinapagdudahan ka nila sa sarili mong memory, sariling emotions, sariling perception, at pati sariling katinuan. Hindi ka nila kailangang ikulong. Hindi ka nila kailangang bantayan. Hindi ka nila kailangang takutin. Dahil kapag kaya na nilang kontrolin kung paano mo iniisip ang realidad, hindi ka na nila kailangang pilitin. Ikaw na mismo ang susuko. Napansin mo ba? Kapag nasasaktan ka, ikaw pa ang nagsusorry. Kapag sila ang may kasalanan, ikaw pa ang humihingi ng tawad. Kapag malinaw na mali sila, ikaw pa rin ang nagdududa sa sarili mo. At ang mas masakit, hindi mo na alam kung tama ba ang nararamdaman mo, kung valid ba ang pain mo, kung may karapatan ka bang magalit, kung totoo ba ang nakikita mo. At kapag umabot ka sa puntong iyon, delikado na. Dahil hindi na lang sila ang may control sa emotions mo, may control na sila sa realidad mo. Sabi ni Arthur Schopenhauer, every man takes the limits of his own field of vision for the limits of the world. At iyan ang ginagawa ng manipulator. Unti-unti nilang nililiitan ang mundo mo hanggang ang bersyon nila ng katotohanan, yun na ang pinaniniwalaan mo. At kapag nangyari iyon, kahit mali sila, ipagtatanggol mo pa. Kahit nasasaktan ka, mananatili ka pa. Kahit nawawala ka na, kakapit ka pa. Kaya tandaan mo ito, kapag paulit-ulit kang pinapagdudahan sa sarili mong nararamdaman, hindi iyon pagmamahal, hindi iyon understanding. Kapag kailangan mong i-abandon ang instincts mo para mapanatili sila, hindi iyon connection. Manipulation iyon. At tandaan mo, ang taong tunay na mahal ka,
Hindi ka pinagdududa sa sarili mo. Hindi nila binubura ang reality mo. Hindi nila pinaparamdam na baliw ka. Sa halip, pinapakinggan ka nila. Pinaniniwalaan ka nila. At pinapaalala nila kung sino ka. Kaya tanungin mo ang sarili mo, sa relasyon na meron ka ngayon, mas nakikilala mo ba ang sarili mo? O unti-unti mo na itong nakakalimutan? Dahil minsan, ang unang bagay na ninanakaw ng manipulator, hindi oras mo, hindi pera mo, hindi pagmamahal mo, kundi ang tiwala mo sa sarili mo. Sign number 7, alam mong nasasaktan ka, pero hindi ka makaalis. Ito na marahil, ang pinakamasakit sa lahat. Hindi dahil hindi mo alam ang nangyayari, kundi dahil alam mo na, alam mong hindi ka na masaya, alam mong hindi na healthy. Alam mong paulit-ulit ka nang nasasaktan, alam mong one-sided na, alam mong ikaw na lang ang lumalaban, alam mong ikaw na lang ang umiintindi, alam mong ikaw na lang ang nag-a-adjust, at higit sa lahat, alam mong ginagamit ka, pero sa kabila ng lahat, nandyan ka pa rin, nagre-reply ka pa rin, umaasa ka pa rin, nagbibigay ka pa rin, nagpapatawad ka pa rin, bumabalik ka pa rin, at gabi-gabi, may isang tanong na tahimik mong itinatanong sa sarili mo, bakit hindi ako makaalis? At dito pumapasok ang isa sa pinakamapanganib na sikreto ng dark psychology. Dahil ang pinakamabisang paraan para kontrolin ang tao, hindi laging takot, hindi laging galit, hindi laging intimidation, kundi attachment. Dahil kapag nakakabit ang puso, kahit malinaw ang red flags, nagiging blurry ang reality, kahit obvious ang lies. Nagiging baka nagkamali lang, kahit paulit-ulit kang nasasaktan, nagiging baka magbabago pa, kahit ubos ka na, nagiging konti pa. At ang masakit, hindi dahil mahina ka, hindi dahil tanga ka, hindi dahil wala kang value, kundi dahil tawa ka. At ang tao, kapag nagmahal, kayang tiisin ang sakit, basta may konting pag-asa. At iyan ang alam ng manipulators. Hindi ka nila binibigyan ng buong pagmamahal. Hindi. Masyadong delikado iyon. Kapag secure ka, baka hindi mo sila habulin. Kaya ang ibinibigay nila, pira-piraso. Minsan sweet, minsan cold, minsan present, minsan absent, minsan concern, minsan parang wala kang halaga. At bawat maliit na attention, nagiging reward sa utak mo. Sa neuroscience, tinatawag itong trauma bonding. Kapag ang pain at reward ay paulit-ulit na magkasamang nararanasan, unti-unting nalilito ang utak. At ang mas delikado, napagkakamalan mo ang chaos na pagmamahal, napagkakamalan mo ang anxiety na excitement, napagkakamalan mo ang pagiging unavailable bilang challenge, napagkakamalan mo ang bare minimum bilang effort, and doon nagsisimula ang pagkakakulong. Hindi sa kwarto, hindi sa relasyon, kundi sa sarili mong attachment. Sabi ni Carl Jung, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Pakinggan mo yun dahil maaaring ang akala mong tadhana ay pattern lang, maaaring ang akala mong soulmate ay trauma lang na pamilyar, maaaring ang akala mong mahirap lang talaga ang love ay manipulation na matagal mo nang tinitiis. At minsan, hindi ka nakakapit dahil mahal mo pa, nakakapit ka dahil nasanay ka na. Nasanay kang maghintay, nasanay kang umiyak, nasanay kang umasa, nasanay kang intindihin sila, nasanay kang piliin sila kahit hindi ka nila pinipili. At ang totoo, ang nakasanayan, minsan mas mahirap bitawan kaysa sa taong mahal mo. Kaya maraming tao, mas pinipili ang pamilyar na sakit kaysa sa hindi pamilyar na freedom. Mas pinipili ang toxic na connection kaysa sa tahimik na paghilom. Mas pinipili ang chaos kaysa sa peace. Pero tandaan mo ito, hindi dahil sanay ka, ibig sabihin para sa'yo. Hindi dahil mahal mo, ibig sabihin tama. Hindi dahil matagal na, ibig sabihin dapat manatili. Sabi ni Arthur Schopenhauer, most people take the boundaries of their own vision as the boundaries of the world. At minsan, akala mo siya na ang mundo mo dahil matagal mo nang nakikita ang mundo sa pamamagitan niya. Pero paano kung sa oras na bumitaw ka, doon mo lang makikita na mas malaki pala ang buhay kaysa sa sakit na kinasanayan mo, na mas marami palang taong kayang magmahal ng hindi ka inuubos, na may peace palang hindi kailangang paghirapan, na may pagmamahal palang hindi mo kailangang ipagpalit ang sarili mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo, sa relasyon na pilit mong nilalaban ngayon, mahal mo pa ba talaga sila? O takot ka lang magsimulang muli? Dahil minsan, ang pinakaunang kulungan na kailangan mong takasan ay ang attachment sa taong matagal nang bumitaw sa'yo. At tandaan mo ito,
Hindi lahat ng pagbitaw ay pagkawala. Minsan, yun ang simula ng pagbabalik sa sarili mo. Ito ang masakit na katotohanan sa buhay. Hindi lahat ng nawawala sa buhay mo ay loss. Minsan, protection niyon. Minsan, freedom. At minsan, ang pinakaunang taong kailangang magligtas sa iyo ay ikaw mismo. Kaya simula ngayon, huwag matakot mawalan ng tao. Mas matakot kang mawala ang sarili mo habang sinusubukan mong panatilihin ang maling tao. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo, hindi na ako magpapagamit. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas malalim na katotohanan tungkol sa dark psychology, human behavior, at mental strength. Dahil sa mundong puno ng manipulation, ang awareness ang tunay na power.